Tama ba na ang palagi lang sinasabi ng mga tagapagsalita ng Malacanang ay mabuti ang kalusugan ni Presidente Marcos Jr. bagamat hindi siya nakikita sa publiko? Hindi nakatulong na nag-release ang PCO mismo na isang video na di umano na isang pagpupulong na inatendan ni Marcos Jr. matapos ang Easter Sunday, at doon sa video na ipinakita nila, naroon pa si Juan Ponce Enrile. Either nagmala Panginoon ng Diyos si JPE or talagang ang ginamit ay lumang video. Ang tanong, bakit sila gagamit ng lumang video kung talagang mabuti ang kalusugan ng presidente? Napakadami po ngayong nasa social media na mga haka-haka tungkol sa kalusugan ng presidente. Meron din mga video na nagpapakita na napakadaming pulis sa St. Luke's, Quezon City, at meron ding isa pang video na nagpapakita na mga bus na galing sa Malacanang hindi alam kung saan papunta ang nakasakay. Bilang kasagutan sa mga haka-haka na ang presidente ay merong malubhang karamdaman, nagbabala ang PCO na kakasuhan ang mga nagpapakalat di umano ng fake news dahil ang kanilang sinasabi ay malusog daw ang presidente. Unang-una, meron bang karapatan ang taong bayan na malaman kung anong estado ng kalusugan ng presidente? Well, alam niyo po kasi sa panahon ng Marcos Sr., itinago nila yung malubhang karamdaman ni Marcos Sr. dahil kapag naisa publiko yan, talagang hihina ang hawak ng diktadurya sa gobyerno. Siguro, kung merong dahilan para itago si Marcos Jr. ang kanyang kalusugan, yan ay doon sa karanasan nila na nung lumabas ang katotohanan na may kalusugan nga merong problema sa kalusugan si Marcos Sr., naging mahina ang hawak niya sa gobyerno, bagamat siya ay diktador ng mga panahon ngayon. So, ibig sabihin, talagang ang isang diktador na nais talagang pangalagaan ang hawak niya sa gobyerno, itatago ang kanyang kalusugan. Ito po ang dahilan kung bakit sa ating 1987 Constitution, meron tayong Article 7, Section 12 na nagsasabi na obligasyon ngayon ng presidente na isa-publiko kapag siya ay merong malubhang kalusugan or malubhang karamdaman. Ibig sabihin, hindi na po pwedeng isekreto ang malubhang karamdaman ng presidente. Ang tanong, hindi ba ang kalusugan ng isang tao ay absolutely confidential? Well, dahil nga po sa provision ng ating saligang batas, hindi po absolutely confidential ang kalusugan ng presidente, binigyan po ngayon ng obligasyon ng isang presidente na isa-publiko ang kanyang kalusugan kung meron siyang malubhang karamdaman. Bukod pa dyan, sinasabi ng ating saligang batas na hindi po pwedeng na pagkaitan ng access ang mga miyembro ng gabinete, lalong-lalo na ang National Security Advisor, ang Secretary of National Defense at Secretary of Foreign Affairs, bagamat meron siyang malubhang karamdaman. So, ang tanong, tama ba na ang palagi lang sinasabi ng mga tagapagsalita ng Malacanang ay mabuti ang kalusugan ni Presidente Marcos Jr. bagamat hindi siya nakikita sa publiko? Hindi nakatulong na nag-release ang PCO mismo na isang video na di umano na isang pagpupulong na inatendan ni Marcos Jr. matapos ang Easter Sunday, at doon sa video na ipinakita nila, naroon pa si Juan Ponce Enrile. Either nagmala Panginoon ng Diyos si JPE or talagang ang ginamit ay lumang video. Ang tanong, bakit sila gagamit ng lumang video kung talagang mabuti ang kalusugan ng presidente? Sa aking pananaw, panahon na para tuparin ng ating presidente ang kanyang katungkulan sang-ayon sa Article 7, Section 12 ng 1987 Constitution
dahil sa tingin natin kung matagal na siyang hindi nakikita sa publiko, talagang meron na siyang malubhang kalusugan. Isa pang tanong, pwede ba dumulog sa hukuman para sa impormasyon nito? Well, ang sagot po dyan ay nakadepende kung ano ang karamdaman niya. Kasi ang nakasaad sa saligang batas, kinakailangan malubha ang karamdaman para magkaroon ng karapatan ang publiko sa impormasyon sa estado ng kanyang kalusugan. Pero meron pa pong isang bagong karapatan na pwede rin magamit para nga malaman natin ang katotohanan sa estado ng kalusugan. Yan ang karapatan ng taong bayan sa impormasyon sa mga bagay-bagay na nakakaapekto sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Bagamat merong specific na provision sa kalusugan, pwede rin magamit ito, yung karapatan ng taong bayan sa mga bagay-bagay na nakakaapekto sa kanilang araw-araw na buhay para mapilitan ang presidente mismo na magbigay ng impormasyon tungkol sa kanyang kalusugan maski ito ay hindi malubha. Bakit? Dahil sa tingin ko, ang estado ng kalusugan ng isang presidente ay nakakaapekto sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino dahil siya nga ang nagpapatupad ng batas, lalo na sa panahon na napakadami nating pagsubok na hinaharap dahil sa putukan sa gitnang silangan. Naniniwala therefore ako na merong obligasyon ang ating presidente hindi lang dahil nakasaad sa presidente o sa ating saligang batas na kinakailangan isa publiko ang kanyang karamdaman kung ito'y malubha, kundi dahil na rin sa karapatan natin sa impormasyon na nakakaapekto sa pang-araw-araw na buhay. Habang ang presidente, ang chief executive ng bansa, may karapatan tayong malaman kung siya'y kaya pa manungkulan bilang isang presidente. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito po inyong spokesman bayan nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love. Bye. God bless the Philippines.